Alright, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa Suzuki Gagalangin, Tondo. So, meron tayo re-review isang motor na akala natin na nawala na sa market ni Suzuki, pero meron pa pala mga kamots, no? Itong motor na to is bibihira lang natin makita sa daan mga kamots, pero meron pa pala natitirang stock si Suzuki niyan ng motor na yan. So kung ano yung motor na yan mga kamots, silipin na natin sa loob. Meron silang stock, reviewin na natin. Huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. Okay, so what we have here mga kamots is the Suzuki Raider J115 crossover. Yes mga kamots, this is the Suzuki Raider J115. So inakala natin na wala na sa market ni Suzuki, pero meron pa pala sila natitira. And this time mga kamots, nag-upgrade na siya. Hindi na siya katulad nung sa dating forma kagaya ng sa Raider. Ito, pakita ko na lang yung sample picture yung dating forma ng Raider J. And versus sa ngayon mga kamots. So ngayon, naka dual sport design na siya. So ginawa na siyang pang off-road ni Suzuki mga kamots. Kumbaga pwede na siya sa mga uneven roads, no? Yung mga malulubak na kalsada. So yun yung ginawa ni Suzuki sa Raider J115 Fi. In-upgrade na niya yung design. So ngayon ginawa na siyang dual sport ni Suzuki. So ano-ano nga bang mga naging pagbabago sa motor na to na Raider J115 Fi, and may mga naging upgrades ba na ginawa si Suzuki? So first of all mga kamots, simulan natin yung review sa physical appearance niya mga kamots. Kung titignan nyo siya, malayong-malayo na talaga yung itsura niya versus dun sa old na design niya, yung parang kamukha nung sa Raider 150. Ginawa na siyang dual sport ni Suzuki mga kamots. Kumbaga pwede na siya sa off-road and pwede rin naman sa city road mga kamots, no? Para siyang dirt bike na lumalabas, no? Kasi yung mga dirt bike ganyan ng ang design medyo mataas yung front fender niya, tapos para yung gulong niya is pang off-road talaga, no? Hindi siya yung typical na gulong na kagaya sa mga ibang underbone. Sa ilaw niya mga kamots is bulb type. Ayan, so bulb type pa rin yung ilaw niya. Headlight, then signal lights, turn signals, parehas peanut bulb pa rin. Okay. So pagdating naman dito sa gilid niya, ayan, so meron ditong air vents dito sa may palapit sa legroom. So meron siyang air vents dyan para pasok yung hangin dito para sa aerodynamics. And then sa decals niya, ayan, may nakalagay lang dito na Suzuki. And then Raider J115 Fi. Take note, Fi to mga kamots, ha. Ayan. And then nakalagay dito sa gilid is crossover. Ayan. So napakaganda ng design niya mga kamots, no. So bibihira mo lang to makita sa daan talaga yung mga ganitong design. Although pwede naman siya i-drive sa city driving, pero more on ano talaga siya, yung design niya pang off-road talaga siya. Pwedeng pwede ito sa mga probinsya mga kamots na malulubak, and then sa mga bundok ganyan. So yan yung pinaka tina-target ni Suzuki na market dito sa motor na to. Upuan niya, ayan, medyo malambot din. And then meron siyang grab bar dito. And meron pa siya nakalagay dito na crossover. Pagdating sa likuran mga kamots, hindi nalalayo yung design niya sa mga design talaga ng underbone ni Suzuki. Mapasmash man yan o Raider. Kasi ito na talaga yung pinaka-signature taillight ni Suzuki, yung patusok dito mga kamots. Ayan. And then sa ilaw niya, yan, bulb type sa likod yung brake light niya, then turn signals naka-integrated. Ibig sabihin sama na siya sa taillight, iwas bali na siya, no? And then naka peanut bulb din. Ang ganda ng design ng ano niya dito, back fender niya. Ayan, plastic finish siya, pero ang ganda ng design niya mga kamots, no? Ayan. Since crossover nga ito, off-road design, ano siya, naka dual shock absorber siya. So talagang pagka nalubak ka dito is kakainin lang talaga ng shock yung bigat mga kamots, na lalo na pagka may angkas ka, so hindi mo mararamdaman yung tagtag. Ayan. And then ito yung pinaka foot peg nya para sa passenger footrest. Ayan, plain swing arm lang to mga kamots, na ayan. Ang ganda ng ano nya, na design ng swing arm nya. And then pagdating naman sa chain,
set mga kamots, ang ginamit pa rin ni Suzuki is RK. Ayan, napakagandang brand niyan. So hindi ko lang alam kung talagang sila yung RK yung talagang brand ng chain set na ginamit ni Suzuki sa lahat ng motor nila, no? Pero ito kasi yung lagi ko nakikita, like doon sa Suzuki Smash na nireview natin, RK din yung nakalagay doon. So napakagandang brand nitong RK na to. And then meron siyang chain guard na kasama. Ayan. Yung texture niya plastic lang din kagaya doon sa back fender. And then sa engine cover, ito plastic design to, tapos meron siyang carbon design dito. Pero hindi yung carbon, plastic lang din yan. Kagaya lang siya nung sa Suzuki Smash, may ganito rin. And then dito may nakalagay na Suzuki. Ito yung gear shifting pedal niya. Okay, so sa mga magtatanong mga kamots kung meron na ba tong kill switch, unfortunately wala pa din. Meron siyang side stand pero wala siyang kill switch, no? Ayan, so hopefully sa mga susunod na ilalabas ni Suzuki ng mga underbow motorcycle is at least lagyan na nila ng kill switch, no? Hindi man dito sa side stand, kahit lang dito sa may tabi ng electric switch, no? Ayan. Okay, so dako tayo dito sa gulong niya mga kamots. Since naka pang off-road na motorcycle, so hindi siya naka mags, naka rayos siya mga kamots, no? Naka rim. Ayan. So ang ginamit na gulong dito mga kamots ni Suzuki, MVP Star pa rin, kagaya ng sa Suzuki Smash, no? And then ang sukat ng gulong niya is 70 by 90 by 17. Tube type pa to mga kamots, hindi siya tubeless. Sa likuran mga kamots, ang sukat ng gulong niya is 80 by 90 by 17. MVP Star again, then tube type. So bago ko makalimutan mga kamots, yung gearbox niya, ayan, and yung speedometer cable pala niya, ayan. Dual sport design siya, so hindi siya digital. Braking system ng crossover mga kamots, drum brake sa likod, then naka pedal disc sa harapan, naka disc brake siya. And then yung ginamit na disc brake ni Suzuki sa crossover Raider J115 Fi is GSK pa rin mga kamots. Kaya lang iba na yung design niya, hindi siya yung plain na bilog, para siyang flower type. Ayan, ang ganda ng design niya, bumagay dun sa design ng motor, no? And then ang ginamit na caliper is Nissin brand mga kamots, single pot caliper lang yan. So pagdating dito sa sa front shock niya mga kamots, ang ganda ng design niya kasi nilagyan siya ng pork boots. Ayan, pork boots tawag yan eh. Nagpadagdag ng aesthetics sa motor na to, itong pork boots. Ayan, so bumagay talaga siya kasi nga pang off-road siya. Okay, pagdating sa air filter mga kamots, kung saan nakalagay yung air filter ng Raider J115 Fi crossover, dito siya nakapwesto sa harapan. Ayan, malapit siya sa may rear fender. So hindi naman siya tatama mga kamots, no? Talagang swak na swak lang siya. Okay, pagdating sa tambucho mga kamots, ayan, I must say na kahawig lang siya nung design nung tambucho ng bagong Suzuki Smash 115 Fi. So may two-tone din ng heat guard dito, matte black tsaka matte gray. Meron siyang kickstart para in case na malobat yung baterya ng motor natin, hindi natin mapagana yung push start. At least meron siyang backup na kickstart, which is meron naman talaga sa lahat ng mga underbone ng motor mga kamots, no? Hindi naman mawawala yan. And then dito yung oil refill, engine oil refill nandito pa rin. And then yung clutch adjustment meron, ayan. Although pang off-road ng motor na to mga kamots, hindi ka naman mag-aalangan na i-drive to sa mga city driving, no? Dual sport talaga tong motor na to, no? Pwede siya sa off-road, pwede siya sa city road. Ayan. Dito na tayo sa may bandang panel mga kamots, naka-analog pa din. Ayan. So nandito yung speedometer, odometer, tapos may nakalagay na Suzuki. And then pagdating dito sa left side, nandito yung fuel indicator. And then since Fi nga to mga kamots, meron siyang check engine indicator. And then neutral indicator. Ito yung turn signals indicator, left and right. Ayan, so yan lang naman yung niya, design ng front panel niya mga kamots, no? Then nandito yung susian. So yung susian niya hindi pa siya naka shutter key.
So ordinary key lang siya, pero hindi naman issue yan mga kamots. So bilan nyo na lang ng additional na security lock kung sakaling bibili kayo ng ganitong motor na Suzuki Raider J115 Fi crossover, no? So pagdating sa handlebar mga kamots, siyempre crossover to, naka naked handlebar siya. Ayan, ang ganda nung ano niya, nung pagkaka-design ng naked handlebar niya. Hindi siya masyadong nakababa, naka upright position pa rin siya. Ayan, pang makikita mo ito para sa mga typical na tricycle mga kamots, no? Itong ganitong design ng handlebar, bagay na bagay siya mga kamots, na although ito pwede mo pa naman palitan to ng ibang handlebar kung gusto mo, kung ayaw mo ng ganitong handlebar. Pero syempre, ba't mo pa papalitan, itong handlebar na to is dinesign talaga para sa ganitong pang off-road na motor, no? So ay mas suggest na wag mo na siyang palitan kung sakaling bibili ka nito. So pagdating sa mga switches niya mga kamots, sa left side nandito yung high beam, low beam, turn signals, ayan, left and right, then nandito yung horn. And pagdating sa hand grip, ayan, ang ganda ng design niya, makapit, ayan, and then sa bar end, plain bar end lang siya, bakal, ayan, and then ayan. So sa right side mga kamots, nandito yung electric switch. So yan lang yung meron dyan sa right side, yung electric switch. And then nandito yung preno nya, yung front brake. So semi-automatic nga pala itong motor na to. Ibig sabihin mga kamots, wala siyang clutch. Wala kang pipisilin na ano dito, na brake lever para sa clutch. Ayan, so dito lang para sa brake. And dito ka lang pipisil mga kamots para sa brake. And nandito yung brake fluid tank. Ayan, so nag-request tayo kay Ma'am Jem, o si Ma'am Jem ulit yung tao dito sa Suzuki. So nag-request tayo kay Ma'am Jem na meron ng susi na itong Suzuki Raider J crossover para mabuksan natin yung underseat compartment nya, para makita natin kung may underseat compartment pa ba siya. Ayan. Okay, so hawak na natin yung susi ng Suzuki Raider J crossover mga kamos na binigay ni Ma'am Jem, no? So yung susian ng underseat compartment mga kamos is nandito sa ilalim. So typical lang na nandiyan sa ilalim yan mga kamos pagdating sa mga underbone motorcycles. Ayan, so buksan na natin. Ayan. Ayun. So kung makikita nyo mga kamots, meron pa rin siyang kahit paano na underseat compartment. Ayan. Medyo may kaliitan nga lang siya mga kamots, pero pwedeng paglagyan ng mga ibang gamit tulad ng cellphone, motorcycle gloves, basahan, or anumang documents na dala nyo. And then as usual, nandito din yung baterya niya mga kamots, yung stock na baterya. Kagaya doon sa Suzuki Smash 115 Fi, dito rin nakalagay yung baterya niya. Ayan. Of course, hindi magkakasya yung kahit anong klaseng helmet mga kamots, no? Huwag na kayong mag-expect kasi napakaliit lang ng underseat compartment niya, pero malalim siya mga kamots, no? And then ito yung takip ng baterya. Ayan. Pag nilagay mo yung takip ng baterya, so yan na lang yung pinaka-space niya. So pero pwede siya paglagyan ng mga cellphone, anumang documents na dala mo, motorcycle gloves, basahan. Ayan. So kasyang-kasya dyan mga kamots, no? Kasya pa rin naman dyan. And then ayan, may kasama siyang tools. Dito yung screwdriver, and then yung pantanggal ng spark plug. And then sa fuel, sa tangke naman niya mga kamots, ang ganda ng design niya, oh. Ayan. So yung pinakalagayan ng fuel pump assembly is meron siyang cover. Ayan. Plastic cover lang siya, then may nakalagay na Suzuki. Ayan. Ganda. Hindi siya naka-expose mga kamas, no? So kahit na ibaba mo tong upuan, hindi siya ito yung unang matatamaan. And then ito yung ano niya, yung pinaka-tangke niya. Ayan. So wala pang laman. Pagdating sa fuel tank capacity nito, 4 liters mga kamots, no? So medyo malaki-laki na rin yung ano niya, yung fuel tank capacity niya. And then magugulat kayo sa fuel consumption nito mga kamots, dahil lumalabas sa pag-aaral ng Suzuki, ang fuel consumption ng Suzuki Raider J 115 Fi crossover is 66 kilometers per liter. So napakatipid nito mga kamots, no? Napakatipid na noon pagdating sa isang motor. Lalo na naka Fi pa to. Kung yung Suzuki Smash 115 Fi is napakatipid, same lang ito itong Suzuki Raider J 115 Fi, napakatipid din. 66 kilometers per liters yung kaya niyang takbuhin, no? Ayan. So dahil 4 liters to, medyo malayo-layo na rin yung
mararating mo sa motor na to. So dako na tayo sa engine specs ng motor na to. Ano-ano nga ba yung mga specifications ng engine ng Suzuki Raider J115 Fi crossover? Alright, so sa engine specification ng Suzuki Raider J115 Fi mga kamots, engine displacement is 113cc to be exact, no? Pero lumalabas sa category is 115cc siya. Under 115cc siya, no mga kamots. And then single overhead cam 4-stroke single cylinder and naka-air cooled. Of course, naka-air cooled pa rin tong motor na to, no? So hindi naman din big deal 'yon kung naka-air cooled, mga kamots, no? Kasi sa mga unang labas naman ng motor, hindi pa uso yung liquid cooled. Ayan. So hindi naman issue yun, mga kamots, no? Hindi naman big deal. And as I mentioned, Fi itong motor na to, mga kamots, no? Fuel injected po yan. So napakatipid yan pagdating sa fuel consumption. So nabanggit ko naman sa inyo kanina na 66 kilometers per liters yung kaya niyang takbuhin, mga kamots, no? So malayo-layo na rin yun. Transmission 4-speed constant mesh po siya, mga kamots, no? So 4-speed lang yung transmission niya. And then sa compression ratio is 9.4 and max power, mga kamots, 6.8 kilowatts per 7,500 rpm and max torque, mga kamots, is 9 Nm 6,500 rpm. Pagdating naman sa dimensions niya o yung laki ng motor na to, mga kamots, is yung pinaka overall length niya is 1,970 mm, yung pinaka haba niya, mga kamots, no? And then yung lapad naman niya is 810 mm and yung pinaka height ng motor is 1,046 mm and yung pinaka wheelbase niya, yung pagitan ng niya, yung gulong niya is 1,224 mm and yung ground clearance niya, mga kamots, yung pinaka ground clearance, ito. So yung ground clearance niya is 156 mm. So hindi ka mangangamba na baka pagka sumayad siya sa humps, medyo mataas-taas po yung niya, yung ground clearance niya. So hindi siya tatama sa makina, mga kamots, no? And then yung weight naman ng motor 97 kilograms. So yung, hindi siya ganun kabigatan, mga kamots. Napakagaan pa rin. And then yung seat height niya is 775 mm. So sasakay ako sa motor na yan, mga kamots. Papakita ko sa inyo kung tingkayad ba ako. So my height is 5'9". So sakyan natin si Suzuki Raider J115 Fi crossover. Then pakita ko sa inyo kung tiptoe ba ako. So kung makikita nyo, mga kamots, kung naka-center stand siya, tiptoe talaga ako. So bababa natin from center stand. So kung mapapansin nyo, mga kamots, binaba ko siya sa center stand and naka-flat footed pa rin tayo sa ground floor, meaning abot na abot ko ng 5'9", lalo na ng mga 6-footer. Pero mas abot pa rin naman to, mga kamots, ng mga height na 5'5", 5'6", 5'7". Abot pa rin naman to, mga kamots, na medyo tiptoe nga lang siguro. Ayan. So ang ganda naman na niya nung riding position ko dito, mga kamots, sa kasakal. Ayan, so hindi ako nakaganon na masyadong nakalugdog. Ayan, so upright position lang siya. Relaxing din yung niya, yung riding position niya. Ayan. And then yung sa upuan, hindi naman siya ngalay sa puwet, mga kamots, no? Ang lambot ng upuan niya. Ang ganda ng niya, riding position natin dito. Relaxing lang, tapos yung handle grip pa, dumagdag pa sa nakakapag-relax. Kasi ang ganda ng design niya. Hindi siya masyadong malaki yung handle grip niya. Payat lang siya. Yan. Okay, so dako na tayo sa pricing ng motor ng mga kamots. So magkano nga ba ang updated price ng Suzuki Raider J115 Fi crossover dito sa Suzuki Kagaya ito? Cash price niya, mga kamots, is 70,124 pesos. Again, yung cash price ng Suzuki Raider J115 Fi is 70,124 pesos. And then kung gusto niyo naman siyang kunin ng hulugan, so magdadang lang kayo ng 3,500 and ang monthly installment niya for 36 months is 3,277. Ayan. So yun yung monthly amortization niyo pagdating sa installment basis, mga kamots, ng Suzuki Raider J150 Fi. Sa may iba't ibang kulay ito, so hindi lang itong black na nare-review natin. So ang available na color nito, mga kamots, is champion yellow, flame red,
Grand Blue at itong nire-review natin is Solid Black. So as of now mga kamots, February 11, 2024, ang available na unit ni Suzuki Gagalang ito is isa lang. And ito yung Solid Black mga kamots, no? So ito lang yung available nila rito sa ngayon mga kamots, no? I think meron pa naman siguro paparating na ibang color na crossover Raider J115 Ni. So sana nabigyan ko kayo ng idea mga kamots regarding sa motor na to na Suzuki Raider J115 Ni crossover na akala natin is nawala na sa market ng Suzuki. Meron pa palang natitirang unit si Suzuki pero in-upgrade lang niya. Ginawa lang nilang dual sport or crossover. So ito na po yung pinakabagong design ng Suzuki Raider J115 Ni. Naka dual sport na siya and crossover na yung design. So dito ko na lang tatapusin ang aking vlog mga kamots. Maraming salamat sa inyo. And nais ko rin ulit magpasalamat sa Suzuki Gagalang Tondo na pinahintulutan tayong i-review itong Suzuki Raider J115 Ni crossover. So shoutout kay Ma'am Jem na nandito ngayon sa atin. Ayan, so maraming salamat sa kanila. And abangan nyo yung susunod na vlog natin mga kamots kung saan i-vlog natin yung isang motor na pinaka-inabangan, pinaka-hinintay ng maraming Pilipino na dumating dito sa Pilipinas. So nandito na yung motor na yan mga kamots. So sa next vlog natin, abangan nyo kung ano yung motor na yan na i-review natin. Napakaganda niyan. So hanggang dito na lang mga kamots. Muli maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always. Peace out.